Good day po sa inyong lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po maraming salamat sa lahat po ng nag-like, nag-share, nag-comment at nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ay nasa mabuti tayo kalagayan. Sa araw po na to ang aking i-introduce o aking i-demo ay may kinalaman sa mga aircon natin, lalong-lalo na sa mga split type aircon. Pwede sa non-inverting, pwede rin sa inverter na tinatawag. Lalong-lalo na kung sa inverter ang masisira lang yung controller natin na nandoon sa indoor unit natin, aprobado tong circuito na to. Siyempre pagka inverter, dapat buo yung compressor, buo yung mainboard niya, at ang kakalikutin lang natin ay yung controller natin sa indoor unit natin. Ito ngayon yung gagawin natin. Wala tayong mabiling ganitong circuito na original. May nabibili na ngayon sa market na controller ng window type, pwede sa split type, pero pag nag-split type tayo at medyo matataas ang horsepower, lalagyan natin ng magnetic contactor para hindi naman masira kagad yung pinaka main relay. Although ang nakalagay dito is 20 to 30 ampere, kaya niya yung 1 horsepower, 1.5, 2 hanggang 3 horsepower, kaya niya pa. Pero siyempre pagka lumaki na, kailangan lagyan mo na ng magnetic contactor or magnetic starter na meron ng kasamang, ibig sabihin may kasama ng overload relay. So, ito nga pala yung connection niyan. Ito yung line 2, line 2 pa rin to, line 2 pa rin, tatlong line 2 yan. Kasi dito sa loob magkakakonekta. Ayan, magkakakonekta. Kung line 2 to, ito yung line 1 ng compressor. Ito yung pinaka linya ng line 1. At ito naman natitirang tatlo dito, low, medium, high. Kung meron pang kasamang connector, pwedeng gamitin to. Ayan yan, low, medium, high. Magkakasunod lang din. Magkapareho lang din nakakonekta. Hiniwalay lang yung capacitor. Pero ito na lang ang sundan nyo. So, low, medium, high. Then, of course, meron tong mahabang wire connection. Kung bakit mahaba to. Kasi pinuputol to. Ito, pinuputol to. Tapos, pwede nyong i-glue stick na lang or screw, may butas dito. Yung sensor na kung saan itatapat yung remote control. Ito yung sa manual button niya. Then, of course, yung indicator. Yan, tatlo na yan. Meron tayong indicator. Pinuputol yan. Depende sa butas ng inyong indoor unit. Okay, so, meron tayong mga relay para sa pagbabago ng speed ng ating fan motor. So, dahil ang pag-uusapan natin ay split type, etong compressor na to, saka etong fan motor, isang speed lang tayo dito. Ito yung outdoor unit. Ang indoor unit natin ay ito. Binaklas ko na sa mismong lalagyanan ng indoor para makita natin. Kaya lang, single speed lang tong nandito sa akin. Pero merong nabibili nito na tatlo ang speed 1, 2, 3. Pero kapag DC voltage, hindi natin ma-convert dito kasi naka-AC siya eh. Ibig sabihin, dapat yung original pa rin ang ibabalik mo. Pero kung meron kang mahanap, yung DC, palitan natin ng AC, aprobado. Walang pagbabago kasi ganito rin ang itsura ng AC. Katulad na ito nandito sa akin, AC to. 220 volts. Ang karamihan kasi na DC, 310, 10 volts. So kaya, papalitan mo yung evaporator fan motor ng indoor unit. Then, syempre sa indoor unit natin, may kasamang lower motor yan. O yung tinatawag nating swing motor. Wala akong example na ganon. Ito na lang muna ang gagamitin ko kasi i-convert ko siya ng 220 para magka-match na sila, 220 pareho. Kasi kapag lower motor na DC motor, dito natin ilalagay yung connection. Andito kasi yung DC connection nito sa circuito na to. Meron na nito nabibili sa tindahan. Ready na tayo, i-connection na natin. Ito na yung remote control. May battery na dito sa loob. May power on. So, down saka up para doon sa kanyang temperature. Then, meron na tayong pan dito, low, medium, high. Dahil single speed to, isang speed na lang. Kahit mag-low siya, pareho pa rin ng lakas ng ating indoor unit. Okay, so
pagsasamahin ko na lang itong dalawa. So, ito yung mismong breaker natin. Ito yung linya. So, lalagyan ko muna ng line 1 dito. Papasok natin yung kuryente. So, ito yung line 1. Ayan. At the same time, ipapasok ko siya sa ating breaker. Ito yung pupunta sa magnetic conductor. Ito naman yung compressor, yung kabilang linya ng compressor. Ayan, papunta na yan doon sa kabila. Then, ito naman yung line 2 para dun sa line 2 ng magnetic conductor. Ayan. Then, isa pang linya ng ating sa pan motor natin. Pagdidikitin ko tong tatlo na to para yung low, medium, high, kahit anong pindot, iisa na lang. Dahil yung aking evaporator pan motor ay single speed. So, ito na ngayon yung linya niyan. Ito na yung linya. Ito yung linya. Ayan. Dito ko na ngayon siya ilalagay. At the same time, yung lower or swing motor, isasabay ko na rin dito. Para sabay na sila. Kasi sila yung magkasama sa indoor unit. So, yung line 2 nito, line 2, dito naman natin i-connecta. So, magbabalat lang tayo ng wire. Ayan. Puro line 2 yun nandito. Ayan, pag sama-samahin natin lahat yan, yung line 2 na yan. Ito naman yung line 2. Line 2 ng swing motor or lower motor, isipin nyo na lang. Tapos ito line 2. Dito na siya ngayon pupunta. Ayan. Siyempre kailangan may line 2 na pupunta doon sa circuit natin. Itatap ko naman to dito. Ayan, eksakto na. Dito naman ngayon sila magkasama. Okay, sa balatan natin to. At pagsamahin ko dito. Para pag meron tayong mga nasisira na split type, maging inverter or non-inverter, so kaya natin itong gawin yung sa controller na. Sa indoor unit. Okay, so ito na yan. Kompleto na tayo dito. Ito naman dalawang linya na to, na line 1, line 2, pupunta ngayon sa magnetic conductor. So kaya ready tayo. Ito naman ay pupunta sa coil ng magnetic conductor. So ikakabit ko muna yung transformer. Pwede tayong magputol dito, maglagay ng fuse, yung auto fuse, kahit 1 ampere. Dahil mababa lang naman to. Kahit 500 milliampere pwede. Ayun, para masupplyan yung circuit kasi DC voltage yan. Ayan. So, ang magka-partner kung dalawa. Okay, so eto nga yung magnetic contactor natin. Dito ngayon papasok yung kuryente. Eto na ngayon yan. Dito tayo pupunta. So, sa mga nauna kong video, meron akong tutorial doon para dito sa magnetic contactor para makasunod yung iba. So panoorin nyo doon sa description, naglagay ako ng link doon. Okay, so line 1, line 2 lalagos dito, kaya ang gagamitin natin ito, saka ito, ayun, saka yun, ito saka yan. Dito natin ilalagay yung ating pan motor, saka yung ating compressor. Line 1, line 1, pagsasamahin natin. Dito natin i-connecta.
Ayan. So, yung line 2 ng compressor na may kasama ng overload, kasama naman to. Ito naman ang magka-partner. So, single speed lang yung ating outdoor unit ng condenser natin. Pagsamahin natin to. Line 1, dito naman yung line 2. Okay, so ito ngayon yung papunta sa dapat sa compressor. Pero dahil pinag-isa natin, isipin nyo malalaki tong compressor na to. Ng 1 tonner, 2 tonner, 3 tonner. Kaya kung bakit natin nilagyan ng magnetic contactor. Ito na ngayon yung isusupply natin dito sa ating coil. Sa A1, A2 natin. Yung isa, yung line 2, ilagay sa A2. At yung isa ay dito sa overload. Normally closed to. Ito normally open. Sa papasok natin to dito. At kukuha pa tayo ng isang wire. Kayo nang bahalang dumiskarte pag nasa field na kayo niyan. Kayo na magpaganda ng wiring. Kailangan ay gawin nyo ng maayos to. Ang magkakasama si compressor, pan motor, pati itong magnetic contactor, nandun yan sa outdoor unit. Babalik lang dito para pag nag-trip yung ating overload, maagapan pa natin kung ano ang magiging trouble. Then syempre yung breaker natin nasa labas yan, may box yan at dapat ay hindi papasukin ng tubig. Okay, so ready tayo. At ito naman yung papunta sa harapan ng evaporator natin. Ito yung pinaka-sensing valve para dun sa temperature natin. Kapag lumamig na, automatic mamamatay. So ayun yung kabuuan na circuito natin. Then, itago na lang to sa loob ng compartment ng yung ating overload. Ayun na yung kabuuan. Ang titignan nyo, itong magkasama. Tapos, ito naman ang dalawang magka-partner. Okay, so, ready tayo. Siyempre, ang SOP natin, kailangan ma-check muna natin yung line 1 at line 2 natin para malaman natin kung meron tayong zero na reading. Ang unang ma-check natin dyan yung reading ng ating primary ng transformer kasi naka-rate na yan sa line 1 at line 2. Okay, so ayan, okay, so off ko, on ko. Ayan ang reading. Kaya kapag tinanggal ko yung primary ng transformer natin, mawawala yung reading. Walang reading. Sa makatwid, ang una natin nasusukat ay yung mismong transformer. Ayan. Okay, so pipindutin ko ngayon yung magnetic contactor. Ipipress ko to dito. Biglang papalo yan. So bababa yung reading niya. Ibig sabihin, magkasamang reading ng compressor sa kanang pan motor. Ang importante, hindi nag-zero yung reading natin. Okay, kaya ibig sabihin aprobado tayo. Then ihanda natin yung remote control natin. Okay, ready tayo.
Saksak natin. Marinig nyo tutunog to. Ayan na. So, ipapower ko na. Sa paggagana na to, saka iikot to, iikot din tong dalawan to. Ayan po. Ayan. Nauna yung mga motor natin, may delay ng konti yung ating compressor. Ayan, umiikot to. Ayan. Kaya aprobado. Nakuha natin ng maayos yung connection. So, yung speed ng ating fan ay dito lang kukunin yan. So, kaya lang sa katulad ng binanggit ko, wala tong high speed daw. Kaya kahit ilagay ko ng medium, ilagay ko ng high, iisa lang yan. Then, ibaba ko yung temperature niya. Okay, so, ayan, narinig nyo. So, 15 degrees. Nasa 15. Ayan. Para pag lumamig, masisense niya. Ito yung compressor natin. Halatang gumagana yan. So, buong buo yung wiring ng ating split pipe. Kahit ano ang size. Magmula sa pinakamababa na horsepower hanggang sa pinakamataas, pwede natin itong i-apply. Karagdagang mga diskarte lang, siyempre. Pwede natin lagyan ito ng pressure switch para mag-automatic kapag nabawasan yung pressure switch. Panoorin nyo rin yung mga dinemo ko doon. Idagdag nyo lang dito, pag duktong-duktongin nyo lang, makakagawa kayo ng isang maganda at mahusay na serkito ng split pipe air conditioning natin. Okay, so papatayin ko na. Nakagawa na naman tayo ng maayos at magandang serkito ng split pipe. At sana ay meron na naman kayong na pulot na karagdagang kaalaman sa ipinakita ko sa araw na to. Muli po, maraming salamat po sa inyo. Mag-ingat po tayong lahat at sana po malayo tayo sa anumang karamdaman. Maraming salamat po ulit.